Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 6, talata 34 hanggang 44. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin na maraming tao ang sumunod kay Hesukristo sapagkat nagnanais silang makinig sa kanyang mga katuruan. Kaya nga bagamat umalis na si Hesukristo at pumunta na sa ibang lugar, ang mga tao ay sumunod sa kanya. Kaya sinabi sa Ebanghelyong ito na pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang salitang nahabag sa Ebanghelyong ito ay isang malalim na salita. Sa Griego, ang salitang ito ay splagnisomai. At ang splagnisomai ay tumutukoy hindi lamang sa damdamin, hindi lamang sa nangyayari sa kalooban. Sapagkat ang salitang Griegong ito ay tumutukoy sa lahat ng nilalaman ng kaibuturan ng katawan ng tao. Sinapupunan, mga bituka, mga bahaging malalalim na nasa loob ng tao. Kaya nga kapag binabanggit ang salitang ito, ang ibig sabihin ay hindi lamang ito isang emosyon, kung hindi isang pangyayari sa kaibuturan ng tao, na para bang may hinahalukay o bumabaligtad ang kalaliman at kaibuturan ng isang nilalang. At ito ang naramdaman ni Hesukristo. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagka-Diyos at ng kanyang pagkatao, siya ay nahabag. Sapagkat nakita niya ang napakaraming tao na para bang mga tupang walang pastol. Ang isang tupa na walang pastol ay isang tupang ligaw. Isang tupa na hindi alam kung saan siya tutungo. Isang tupa na hindi alam kung paano siya kakain. Isang tupa na nasa panganib. Maaring mapahamak, maaring masugatan, maaring masaktan at maaring mamatay. At ang larawan ito sa Ebanghelyo ay para sa ating lahat. Para sa ating mga sarili at sa mga taong nakapaligid sa atin. Maraming mga tao ang ligaw, lito sa buhay na ito. Hindi alam ang kahulugan, hindi alam ang layunin kung bakit narito sa mundo. Kaya nga maraming tao ang sugatan, maraming tao ang nasasaktan, maraming tao ang napapahamak, at maraming tao ang nasa bingit ng kamatayan. Hindi lamang pisikal, ngunit nasa bingit ng kamatayang espiritual. Mga taong wala ng pananampalataya, mga taong wala ng pag-asa, mga taong nabubuhay sa dilim ng kabiguan. At ngayon nakatingin si Hesukristo sa ating lahat, ang ating Panginoon, at nais niya tayong busugin ng kanyang mga turo. At ang turo niya ay mabuting balita ng ating kaligtasan. Sapagkat siya ang mabuting pastol, nais niya muli tayong tipunin sa kanyang piling. Nais niya muling bigyan ng kahulugan ang ating buhay. Ipakita ang layunin kung bakit tayo naririto sa sanlibutan. Ilayo sa kapahamakan, gamutin ang ating mga sugat at bigyan ng liwanag upang maunawaan natin at malaman natin ang ating mga hakbang na tatahakin. At kung ipagpapatuloy natin ang Ebanghelyong ito, dumating na ang dapit hapon. Kaya ang mga alagad ay nababahala na. Sinabi nila kay Hesukristo, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila
sa mga karatig-nayon at bayan upang makabili ng pagkain. At itong mga alagad ay iba ang mata na ginagamit upang tignan ang napakaraming tao na nasa paligid nila. Ang mata ng mga alagad ay mata ng makalupang pananaw. Ang nakikita nila ay mabigat na problema. Ang mga tao ay suliranin. Ibang-iba sa paningin ni Jesucristo. Sa paningin ni Jesucristo, ang mga taong ito ay kanyang mga kawan. Siya ang pastol at sila ang mga tupa. Hindi sila problema, hindi sila suliranin, hindi sila pabigat. Kung hindi ba parang mga anak na nais niyang makapiling, na nais arugain. At itong pananaw ng mga alagad ay pananaw din ng maraming tao. Na para bang ang mga taong ligaw, ang mga taong nasa kasalanan, ang mga taong malayo sa Diyos ay mga suliranin, pabigat. Ngunit ngayon ay tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi sila pabigat, sila ay kabilang sa kawan. At ito ang misyon ng bawat isa sa atin, na sila ay ibalik sa pastulan ng Panginoon. Kaya nga sinabi ni Jesucristo sa mga alagad, upang baguhin ang kanilang pananaw, sinabi niya, bigyan ninyo sila ng makakain. At lalo silang nabahala, sabi nila ng mga alagad, nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? At ibig sabihin, ng bilangin ng mga alagad kung ano ang mayroon sila sa harapan ng napakaraming tao, sila ay nababahala at nag-aalinlangan na, sapagkat kung anong mayroon sila ay kulang sa harapan ng suliraning kinakaharap. Ngunit isang bagay ang nakalimutan ng mga alagad. Sinabi ni Jesucristo na kayo ang magpapakain sa kanila, ngunit kung saan manggagaling ang pagkain o kung kanino manggagaling ang pagkain ay hindi sa inyo. Kayo ay instrumento para busugin ang mga taong ito, pero ang solusyon ay manggagaling kay Jesucristo mismo. Kaya nga sinabi ni Jesucristo na, ano bang mayroon kayo? Ilan ang dala ninyong tinapay? Ilan ang dala ninyong isda? Kaya nga, yung kakaunting tinapay at kakaunting isda ay kinuha ni Jesucristo at siya ay nagpasalamat sa Diyos. Nakatingin sa langit at hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin ang mga isda at ipinamahagi rin sa mga taong naroon. At isang malaking himala ang nangyari. Lahat ay nabusog, lahat ay naging maligaya, at lumabis-labis pa nga ang kanilang pagkain. Isang napakagandang larawan para sa ating lahat. Minsan tayo ay nababahala sa buhay. Minsan ang tingin natin ay palaging mayroong suliranin, may mabigat na dalahin. Ang ebanghelyong ito ay may isang mensahe rin para sa ating lahat. Hindi tayo ang lulutas ng mga suliranin. Totoo, kung titignan natin ang ating mga sarili, ang ating kakayanan, tila ba kulang sa harapan ng mga malabundok, mga dambuhalang problemang dumarating sa buhay. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, ano bang mayroon ka? Ibigay mo sa akin. At ito ang ginawa sa ebanghelyong ito. At nung si Jesucristo ay magpasalamat sa Diyos, muli niyang ibinalik kung anong mayroon ng mga alagad. At laking gulat ng mga alagad sapagkat lahat ay nabusog at lumabis pa. At ito ang nais gawin sa atin ng Panginoon. Alam niya tayo ay mga tupang ligaw. May mga makamundong pananaw lamang.
Kaya lagi tayong nababahala at nagdududa. Ang ebanghelyo ngayon ay nag-aanyaya sa atin. Lumapit sa totoong pastol. Siya ang magbibigay. Siya ang gagawa ng paraan. Sapagkat nauunawaan niya at nakikita ang masasakit, malalalim na sugat, mga nakakagambalang kalituhan na mayroon ng tao, na mayroon tayo. At nais niya tayong busugin. Ngayon ay pinagdiriwang pa rin natin ang panahon ng Kapaskuhan. At ang panahon ng Kapaskuhan ay pagsilang ng tinapay ng buhay. Kaya nga si Jesucristo ay sinilang sa Bethlehem. Ang literal na kahulugan ay bahay ng tinapay. At siya ay ipinanganak sa isang sabsaban, lugar kung saan kumakain ng hayop. Kaya nga si Jesucristo ay nagpakilala, ako ang tinapay na mula sa langit. At kung sino man ang kakain ng katawan at laman ni Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesucristo lamang ang solusyon sa lahat ng malalim na pagkagutom ng tao. Sa pagkagutom ng mga tupang naliligaw, si Jesucristo lamang ang pupuno. Kaya ngayon sa araw na ito tayo ay inaanyayahan ng Panginoon. Totoo, may mga suliranin at krus tayong kahaharapin. Ngunit ang pinakamahalagang katotohanan ay kapiling natin ang totoong pastol, ang mabuting pastol. Ibigay natin sa Kanya ang lahat, ang kakaunting kakayanan na mayroon tayo, at Siya ang magpaparami nito upang tayo ay mabusog at mabusog din yung ibang mga taong kabilang sa kawan ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.